Hello sa inyong tanan. So for today's video guys is mag-story time na naman si Inday. Ang kaibahan nga lang guys hindi tayo pwedeng masyadong mabilis magsalita at saka dali-dali. Kailangan dahan-dahan lang. Kasi guys baka bumuka yung tahi ko. Eto na nga guys, hindi ko talaga ini-expect na ma-hospital ako ng biglaan. Kasi nga kung followers kita at palagi kang nanonood sa mga video ko, makikita mo naman na super energetic ako sa bawat video na ina-upload ko. Very consistent and dedicated pa jud ta guys kasi pinagbigyan tayo ni Mameta na mamonetize dito sa Meta World, dito sa Facebook. Kasi alam nyo naman, ang hirap ng walang pinagkakakitaan dito sa bahay. Abay, hindi natin yan sasayangin. At simulan na nga natin guys ang ating story time. Bali, itong video na nakikita nyo, yung pagmumukha ko na yan, nakitang-kita ang napakalaki kong noo. Yan talaga guys yung first video ko na makapasok ako dun sa ospital at ma-admit. So, bali guys, yan is emergency room. Para sa inyong kaalaman guys, bawal talaga mag-video dun sa loob. So, yan guys, yung pag-video ko na yun is nakaw time lang. Dapat guys, ipopost ko talaga yan sa aking reels. Pinakang huling video ko sa page ko sana. Kasi guys, hindi ko nga alam kung mag-iilang araw ako dun sa loob. And at that time guys, it's already midnight na lagyan na guys ako dyan ng swero. At pagkatapos guys, diyan ko na talaga nag-start nararamdaman na sobrang sakit ang tiyan ko. Nagsigaw-sigaw na ako dyan guys sa ER ng Dok, tabang Dok, Ginoo ko, Lord, tabang. As in, ganyan guys. Hindi ko talaga maramdaman guys yung hiya ko dun sa mga taong nandyan kahit sobrang dami. Hindi ko alam guys kung libo-libo ba yan o ilan ba talaga yung nandyan sa loob. Pero guys, sobrang dami talaga nila. At alam nyo ba guys, that time na sumisigaw ako, tumahimik talaga yung buong ER. Lahat sila guys sa akin nakatingin, hindi ko alam na iinis ba sila o naaawa. Ganun guys. Pero bago pa guys mangyari yun, syempre nakapag-post muna tayo sa ating page, nakapagpaalam muna tayo na hindi tayo makakapag-video. O diba? Meta World is life. And bago natin guys ipagpatuloy ang ating story time, gusto ko mag-thank you do sa mag-couple na nagpahiram sa amin ng kanilang bed. Na aksidente sila guys, imbis na yung girl yung humiga, ako na lang guys yung pinahiga kasi guys, nakita niya na mamamatay na ako sa sakit talaga ng tiyan ko. Appendicitis ba naman? At ayun nga guys, after ng taas kaay na pag-anto sa sakit sa tiyan, yung murag mamatay na jud ko guys, by 4:20 gisaka na nila ako guys sa operating room. Tapos sinulat dun sa board na 4:23 nakasulod na jud ko guys. At a few minutes after, gioperahan na jud ko nila guys. At sa aking pagkahinumdum sa oras, sa natatandaan ko lang guys, yung picture na nakikita nyo, yan yung paglabas ko sa operating room. Medyo bangag ba guys, pero naririnig ko talaga guys sila. Nakikita ko kung ano yung nangyayari. Siguro yun magsi 7 AM na siya guys. Tapos na talaga yung operasyon. Pero hindi talaga siguro as in 7 AM yun guys. Kasi nagising ako dun guys sa operating room. Tapos sabi nung doktor, matulog daw ulit ako guys. So natulog ulit ako kasi nag-a-arrange pa sila guys. Tapos pagkagising ko yun na nga guys, magsi 7 na yun paglabas ko. So ayan, nakaw lang din yung picture na yan na nakikita nyo. And ayun na nga guys, after a few hours na maoperahan ko, medyo may lakas ako guys kasi may swero naman ako kahit walang kain. Ayan guys, sa nakikita nyo, nag-post ako na successful operation dito sa page ko. At salamat sa mga nagpaabot ng kanilang mga prayers. Thank you sa inyo guys. By the next day guys, ito na nga si Inday at nag-live. Ayan. Diyan guys, gutom na talaga ako guys. Kasi mula nung nagpa-check up ako hanggang sa dinala ko sa ospital, ikatatlong araw na guys mula nung hindi talaga ako kumain at uminom ng tubig. So pakiramdam ko guys, hindi na effective yung swero na itinuturok sa akin guys. Nakailang palit na sila guys kasi para daw naglalak, nag-stuck or hindi na dumadalo yung swero. Awan ko guys, hindi na rin talaga siguro gusto nung katawan ko yung swero kasi parang nasasama na rin siya guys. Gusto niya na ng pagkain. Ayan guys, sige kong reklamo sa inyo, 'di ba? Kasi guys, hindi ko nga alam kung bakit nakautot na lang ako, nakatai na ako, nakadighay na ako, hindi pa rin ako guys pinapakain. Umiyak talaga ako dyan guys, yung mga oras na yan. Lalong-lalo na guys, nung ikadalawang gabi guys ko dyan, doon na talaga guys ako umiyak. As in, nararamdaman ko na igang, tigang na yung aking lalamunan, yung tiyan ko guys, parang nag-aaway na yung mga laman loob ko guys. Talagang gusto na nila ng kahit tubig lang. Wala guys. Pag nila pinapahira ng aking mother-in-law yung bibig ko ng bulak na may tubig, tinatry ko talaga guys sipsipin. Pero ang bilis ng kamay niya, inaangat niya guys kaagad. Wala pa rin ako guys makuha. So sabi ko, kailan kaya ako mapakainin din? Gugutomin na siguro ko diri. So guys, by the third day na jud ko ikaon guys. Kanina jud adlaw ang pinaka-happy ko diha sa ospital. Ngano kay giing na naman ko guys na pwede na daw ko mo inom og mukaon. Ayan guys, totoo na jud na doktor ang nag-ingon katong nag-opera siguro to sa ako guys. Kay katura man daw guys ang magbuot og mukaon na kao dili. So guys, nangutan na siya nganong di man daw ko ni kaon. Ihuman naman daw kog utot og libang og unsa pa diha. Sabi kasi dok, di daw pwede mukaon. Kana jud akong response sa ilaha guys.
So guys, sabi niya magkauna daw ko. Ayan, happy kayo si Inday guys. So gipakiusapan pud nako diha guys ang akong partner na ayaw sag uli siya sa magbantay sa ako. So nisugot man. Kaya ayan guys. Kana pud guys na adlawa ang nag-ingon ang doktor na ma-discharge na daw ko guys. So gitanggan nila guys ang akong swero. Pero wa pa gud sila guys nagrasyon og makaon. So nagantos pa jud ko guys. Nagpapalit pa jud ko guys sa gawas diha sa akong partner unsang makaon sa ako guys. Pero ang gidala sa ako guys, alam nyo ba, lugaw na walang lasa na para pang nasunog. Buti na lang guys may prutas. So yun na lang guys yung kinain ko. So ayan guys, pinapakain ako dyan guys ng partner ko ng grape. Tapos ayun nga guys, dumating na yung rasyon. Alam nyo ba guys kung ano yung unang pagkain na natanggap ko? So guys, pandesal siya at corned beef. So sabi ko, kaya ba? Kaya ba ng tiyan ko? Wala naman guys damage yung bituka. Pero alam mo yun, pag bagong opera ka, napaka-imposible na bigyan ka ng ganun. So guys, hindi naman talaga, wala naman akong komplikasyon sa operasyon. Normal naman siguro guys na pwedeng kainin yun. Pero sabi nung nagpapakain kung medyo natatakot daw kami, pwede naman kaming bumili sa labas guys. At ayun nga guys, advance ako mag-isip guys. Nagpabili na kaagad ako pero hindi nila sa akin guys na lugaw. Walang lasa siya na para pang nasunog. So guys, hindi ko talaga siya masyadong kinain. Nakakain naman ako guys, pero kunti lang talaga. Imbis guys na magkagana ako guys, nawalan ako ng gana dun sa lugaw na yun talaga. So guys, kung nagtataka naman kayo, nagtatanong kung bakit nakapag-video ako guys. Diyan kasi guys sa loob ng room walang CCTV. Pero kung nasa labas ka, sa hallway ka, marami talagang CCTV at bawal dun guys mag-video-video. So ayan guys, yung mother-in-law ko dyan guys, lumabas, umuwi para matulog. Kasi guys, hindi namin talaga alam at sure na yung araw din na yan guys, yung madi-discharge kami. Akala namin guys, Lunes pa kami makakauwi. Pero thanks God, ayan guys, na-discharge kami yung araw na yan. Pero bago guys ma-discharge yan, syempre ilang oras pa guys yung inantay namin. Nagmasid-masid pa ako guys dun sa mga kasama ko na medyo mas mahirap yung sitwasyon kaysa sa sitwasyon ko guys. Kasi meron silang nakalawit na granada dun sa kanilang opera. So ako guys, walang ganun. Parang CS lang guys yung sa akin. At ayan nga guys, nagpatabang muna ako guys dyan na makaupo ako kasi sobrang init sa likod nung higaan dyan sa ospital, yung pinakang kama niya guys. At yung partner ko muna guys, yung pumuli, siya naman ang maghigda kako. Ako naman guys ang mulingkod. O, diba? Tawa-tawa pa ako dun guys sa likuranan kahit medyo umaantak yung tiyan ko na parang humihilap siya. Sila nga pala guys yung kasama ko dyan sa room. Ayan, si Dudong Fernando, sila ate, kaning dere sa gilid guys. Ayan sila guys yung mga kasama ko dyan sa room. Mga mababait yan guys. Maya-maya pa guys is dumating na yung mother-in-law ko. So hindi na guys ako nagbibideo nung time na yun, stop na. Kasi guys, magpahulay sa ako kaya nanakit akong likod. So ayun guys, fast forward tayo. Natapos na siya guys mag-arrange ng mga gamit namin na dinala dito sa ospital. Ayan guys, inaayos na lang yung billing guys that time. At ako guys, nakaupo pa rin ako sa lingkuranan kasi ayaw ko guys humiga. So sabi ko, mother, ikaw sa humiga diha. Yung partner ko naman guys dyan, umuwi siya para bumili ng higaan ko na kutsyon kasi guys, hindi kami pwede magtabi-tabi sa higaan kasi baka magdugo akong sugat ang nagpinakalit. At bago pa kami guys tuloy ang makauwi, biglang may dumating na rasyon. So yan guys yung natanggap ko na rasyon para sa akin. So GoFoods ata yan. So may nakalagay kasi na G guys. So ayan guys, meron siyang karning manok siguro to, kanin, pakbet ba yan, at saka pakwan. So ayan guys, medyo na-shock ulit ako kasi yung second meal ko parang heavy meal ulit siya guys. So pero mukhang pampalakas siya guys. At ayan nga guys, napansin ko na nakakadiri na pala yung balat ko. So guys, yung pinakang nakadikit na yan guys, mahirap siyang tanggalin, masakit kasi malaki yung butas na sinaksakan ng karayong para sa swero. Hindi ko siya guys matanggal. So, nag-decide pa rin ako guys na tanggalin yung mga parang libag-libag na nakadikit dyan sa aking balat. Yung time na yan guys, nadiri talaga ako sa sarili ko. As in, nakikita ko sa video. Kasi dun sa video guys, kitang-kita mo siya. Pero kung titingnan mo, parang normal lang siya, good na balat. Kung walang video guys, mas malinaw guys yung video, mas makikita mo siya. Lalo na siguro guys kung ima-microscope ko paggamit itong cellphone ko. So ayan guys, nagtatanggal ako ng mga kanang gipilitan good guys sa swero. Diba pag nilagyan ka ng swero, maraming dinidikit sa'yo na parang plaster. Yun guys, may mansa siya. Yun yung tinatanggal ko guys kasi nakakadiri siyang tingnan. Para talagang libag na ang laki na nakapilit sa imong pani. So ayan guys, after ko mag-stop dyan ng video,
yun na talaga guys yung oras para ma-discharge kami kasi na okay na yung billing. So ayan guys, nasa ano bang tawag dyan, elevator ba yan? So ayan na dyan guys, bababa na kami kasi discharge na si Inday, uuwi na si Inday. Ayan guys, ang sakit talaga guys nung tahi ko dyan, pero inaantos ko guys, lalo na pag magbabounce dun sa dadaanan mo, talagang masakit siya guys. So guys, yung pagbibideo ko dito very secret lang talaga siya guys. Buti na lang hindi nagsabi yung nagtutulak nung aking wheelchair na bawal mag-video. So ayan guys, palabas na kami dyan. Ceiling lang muna yung ating nabibidyohan. Kasi nga guys, hindi ko nabantayan na hiwit pala yung pagka-video ko. So ganyan guys yung pagka-video. So pagdating dyan na dapita, giubos na ako siya gamay guys para makita naman yung view sa akong agianan. So kahit may CCTV dyan, so try tayo na magtago-tago sa ating pagka-video. Ayan, di ba? Para may remembrance tayo konti, nagaling tayo ng ospital. O ayan, di ba? Na memorable kay dili ta namatay. O di ba? So guys, hindi ko alam kung ano yung tawag sa area na yan. Basta dyan guys, may mga sasakyan dyan guys na nag-aantay ng mga possible pasahero. So pag abot na mo dira guys, ayan. Dyan, pagawas na jud na siya guys. Diha na jud yan ng may mga sakyanan. So nakasakay ako dyan sa isang wheelchair na kinahanglan na ibalik dito kung asa siya gikuha. So pag abot dira guys, gibalhin ako sa isa ka wheelchair. So yung yellow dyan guys sa may gilid, ayan. Diha ko guys gibalhin. So naglisod pa jud ko guys og balhin kay sakit kayo kong tahi. Maglisod jud ko guys og balance pa kay dili ko nasanay na permente sige tindog dito sa ospital. So ayan guys, nabalhin ako diha ni kuya na mabait. Salamat kayo. Og diha kay Uncle GR na nag-assist sa amoa. Sa lahat na nagtabang, thank you kaayo. Ayan. Okay na dyan guys ang person kahit medyo umaantak yung ganyang tahi kasi guys wala na tayong swero, wala na tayong medicine. So nakabili na din sila guys dyan ng mga reseta, okay na tanang billing. Ang hindi na lang okay ay hindi pa tayo talaga nakakasakay ng taxi. So guys, hanggang dito na lang guys yung video ko, hindi na to masyadong mahaba kasi guys hindi na talaga ako nakapag-video, wala na ako guys oras para mag-video pa guys kasi sakit talaga yung nararamdaman ko. So ayan guys, maraming salamat sa inyong pagtanaw. Please follow for more at sa mga naghahanap ng mas magandang story time next time about dito, mag-comment lang kayo dyan sa comment section. Thank you for watching. Bye!